Ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin pong malagawain ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay dadalhin po sa atin, ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Greg. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, at gayon din sa ating beloved assistant pastor din na si Almeida. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, nagpapaabot po kami ng pagbati sa lahat po ng mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. Gayon din po sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Metro Manila. Gayon din sa Ibayong Dagat. Lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, maminamahal, maligayang panonood at pakikinig sa ating pong banal na programa. Tayo po manalangin muna mga minamahal upang minsan pa maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan sa gabing ito. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapangano, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kamalian, na isip na gawa na banggit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Minsan pa dakilang Diyos, pagpalain mo po yung mga salita. Abutin mo po mga minamahal namin mga kababayan, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng kapamaraanan na matanggap nila anuman po ang mga inilalapit na taglay na karamdaman, mga problema. Higit sa lahat, ang mga hindi pa mananampalataya. Bigyan mo sila ng pananampalataya sa pamagitan ng mga salita mong aming napapakinggan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal kayo. Buksan muna natin ang ating pambungad na talata. Deuteronomy chapter 29, verse 24 and 27. At mamaya Deuteronomy 4, 29 to 31. Dito po sa Deuteronomio, ang kabanatay 29, talatay 24 hanggang 27. Nanupat lahat ng mabansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init nitong malaking kagalitan? Kung magkagayoy sasabihin ng mga tao, sapagkat kanilang pinabayaan ng tipan ng Panginoon, ng Diyos ng kanilang mga magulang, na kanyang ginawa sa kanila, nang kanyang kunin sila sa lupay ng Ehipto. At sila'y yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, at sinamba nila ng mga Diyos na hindi nila nakikilala, at hindi niya ibinigay sa kanila. 27, kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Amen. Sa Deuteronomio 4 talatay 29 hanggang 31. Ngunit mula roon ay iyong hanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong paglilingkuran. Kung iyong hanapin siya ng buong puso at ng buong mong kaluluwa, pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan at nililipulin kanya, ni kalilimutan ang tipan ng iyong mga magulang na kanyang sinumpa sa kanila. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, a time to seek God. Ang panahon ng paghanap sa Diyos. Mga minamahal, tandaan po natin, hindi po tayo iniiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. God has not left us. Hindi tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, kung di man natin na nararamdaman o hindi po natin na nararanasan na tayo po'y ginagabayan at iniingatan ng mahal na Panginoon, ito po'y dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ito, mga minamahal, katulad po ng mga nabasa po natin sa banal na kasulatan, yung ating malaking pagpapabaya sa Diyos. At pinalitan natin ang Diyos, maminamal na mga larawang inanyuan na sinabi ng banal na kasulatan na ito po ay kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang sabi rito, tayo ay naglingkod sa ibang mga Diyos at sinamba sila na mga Diyos na hindi natin nakikilala. Ha? At ang sabi rito, maminamahal, sa mga talatang binasa natin, kaya't ang galit ng Diyos ay nag-alab laban sa lupaing ito upang dalin sa Kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Ngunit mula roon, kung inyong hahanapin ang Panginoon yung Diyos at iyong masusumpungan, at kung inyong hahanapin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya nga po, maminamahal, dapat ma-realize po natin sa panahon natin ngayon, kinakailangan na nating hanapin ng Diyos. Huwag po tayong maniwala, maminamahal, sa ating mga sarili pong mga palagay. Nakala natin, naglilingkod na tayo sa Diyos dahil meron tayong mga graven images, meron tayong mga larawang inanyuan, meron tayong mga tinatawag na rebulto na tanda na ipinakikita natin na meron tayong tiwala o meron tayong paniniwala sa Diyos. Pero sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, ito po pala ang pinaka-dahilan kung bakit, maminamal, dumating ang pag-iinit ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito ay dumating po yung galit ng ating mahal na Panginoon. Sabi, kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito upang dalhin sa Kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Anong dahilan, maminamahal? Sabi rito, sapagkat pinabayaan nila ang tipan ng Panginoon Diyos ng kanilang mga magulang. At ang sabi, sila ay naglingkod, maminamahal, sa mga nilalang. Sabi, sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan na hindi nila nakikilala at hindi niya ibinigay sa kanila. Kaya nga dito po, maminamahal, sa mga talatang ibibigay po namin sa inyo, maminamahal, ay ipapaalam po namin sa inyo, maminamahal, paano tayo makakabalik sa Diyos. Paano po ang paraan upang tayo po, maminamahal, ay makalapit muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Deuteronomy chapter 28, kung mababasa po natin ito, 28:15, ang sabi po rito, mga minamahal, na sabi rito, ay hindi pakibasa ang Deuteronomy 28:15. Dito po sa Deuteronomio Kabanatay 28, talatay 15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Amen. Kaya nga po, maminamahal, ang pinakabasihan natin, ang pinakaparaan natin para tayo po'y makabalik sa Diyos ay yung kanyang mga banal na salita. Ang sabi ko, mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo, ang lahat ng sumpang ito'y darating sa iyo, aabot sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, kaya nga, whether you are just beginning to seek God or you have been a Christian for years, you should never stop seeking God. Kaya nga, maminamahal, kung nagsisimula pa lang tayong hanapin ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang mga banal na salita, mga minamahal, tayo po ay matagal ng mananampalataya pero napahiwalay tayo sa Diyos at mga minamahal, nakalimot na tayo sa kanyang mga banal na salita. Ang sabi po rito, we should never stop seeking God. Huwag tayong huminto sa paghanap sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga, sabi rito, mga minamahal, now is the time to seek God. Ito po, maminamahal, ang tamang paraan, maminamahal, tamang panahon. Maminamahal, paano natin nahanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang una po nating malaman, maminamahal, ano pong ibig ba sabihin ng what means God? What seeking God means? Anong ibig sabihin ng tinatawag na paghanap sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ano ba yung paraan ng paghanap sa Diyos? At anong ibig sabihin ng paghanap sa Diyos? Ang sabi rito sa Deuteronomy chapter 22 verse 19, it is a setting of the mind and heart on God. Ang tunay, maminamahal, na paghanap sa Diyos, sabi ng Biblia, yung ating mga puso, ang ating isip, mga minamahal, ang ating puso, mga minamahal ay ating pong, sabi rito sa unang Kronika, chapter 22 verse 19, maminamahal, sabi po rito, ito po yung paraan na ating ilalagak yung ating puso, at ang ating mga kaluluwa sa mga banal na salita ng Diyos. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 22 verse 19.
Dito po sa unang kronika, talatay 20, ay kabanatay 22, talatay 19. Ngayon inyong ilagak ang inyong puso at ang inyong kaluluwa upang hanaping sundin ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y bumangon nga at itayo ninyo ang santuaryo ng Panginoong Diyos upang dalhin ang kaban ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kasangkapan ng Diyos sa loob ng bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamahal ang paraan. Ito po ang tunay, maminamahal na pagganap sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, inyong ilagak ang inyong mga puso at ang inyong mga kaluluwa upang hanaping sundin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. It is a setting of the mind and heart on God. Ito po, maminamahal, ay paglalagak po ng ating puso, ng ating mga kaluluwa sa paghanap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maminamahal, hanapin mo ang ating mahal na Panginoon habang masusumpungan pa. Magsintawag tayo sa Kanya habang tayo po'y malapit pa sa Kanya. Sapagkat darating ang araw, maminamahal, pag dumating po yung tinatawag na greatest tribulation, pahintulutan ng Diyos, maminamahal, for 7 years, magkakaroon ng greatest tribulation. Ito po, maminamahal, yung panahon, maminamahal, na walang Diyos. Ito po yung panahon na mamumuhay ang tao sa loob ng 7 taon, maminamahal, na walang Diyos. Ang mga tao po, maminamahal, 3.5 years, maganda ang buhay nila, maminamahal, sila po hihiga sa salapi. Talagang lahat ng gusto nila, maangkin nila, matatanggap nila, lahat ng mga magpapatatak ng 666, lahat ng mga bagay na material dito sa libutan, makamtan nila. Mga minamahal, kakain sila na hindi na kailangan ng pera, maminamahal, ipakikita lang nila yung kanilang tatak na 666. Makakabili sila ng magagarang sasakyan, hindi na sila kinakailangang magbayad, ipakikita lang nila yung tatak nilang 666. Pwede silang magpa-ospital, pwede silang mga minamahal na mag-abroad, magpunta sa ibayong dagat na hindi gagastos ng salapi. Ipakikita lang nila ang kanilang tatak na 666. Sa madaling salita, ma-enjoy nila ang buhay sa sanlibutang ito, mga minamahal na walang pera, kung may tatak sila ng 666. Kaya nga, pag natatakan ka naman ng 666, maminamahal, ito naman yung panahon, maminamahal, na ikaw ay pag-aari na ni Satanas. 3.5 years, mararanasan mo ang kaginawaan, ang kasaganaan, ang ganda ng buhay, pero ang kapalit naman yan, pagkatapos po ng 3.5 years, meron pang 3.5 years na mararanasan mo dito sa lupa, ang tinatawag na the greatest tribulation. Magkakaroon ka, maminaman, mga sugat, na hindi ka mamamatay. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay magiging zombie. Ang zombie sa Biblia, maminamahal, hindi yung patay na bumangon pa, hindi po. Yung buhay ka pa, hindi ka mamamatay-matay. Talagang inaagnas na yung katawan mo sa sugat, napakarami mong sugat. Pero sabi ng Biblia sa Revelation, chapter 9, verse 6, ang kamatayan ay tatakas sa iyo. Tatalong ka sa mga matataas na building para magpakamatay sapagkat ayaw mo nang mabuhay. Susumpain mo ang buhay, maminamahal, sa sanlibutan ito. Tatalong ka sa mga bangin, tatalong ka sa mga gusali. Pero sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, 5 buwan mararanasan mo ang kamatayan ay tatakas. Tatakas sa iyo, sabi diyan. Basahin natin sandali, idagdag natin Revelation verse 9, chapter 9 verse 6. Dito po sa Apokalipsis, kabanatay 9, talatay 6. At sa mga araw na yaon ay hanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paray hindi nila masusumpungan, at magnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. Kaya nga, maminamahal, sa panahon natin ngayon, sabi ng Biblia, it is a setting of the mind and heart on God. Panahon na, maminamahal, na ating pong ituon ang ating mga puso. Sabi, ilagak natin ang ating mga puso, maging ang ating mga kaluluwa, na hanapin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat darating ang araw, darating ang araw, maminamahal, hindi na tayo pahintulutan na maghanap pa sa Diyos. Sapagkat, maminamahal, pag nagkaroon ng tinatawag na tatakan ng 666, ito po yung tinatawag na a time without God. Ito yung panahon na wala ng Diyos. So, for 7 years,